Sabado, Groove Radio. Magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad ko ay itago nyo na lamang sa pangalang Maureen. 34 years old at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang private company sa Cavite. Ang totoo niyan ay kakadiscover ko pa lamang ng programa ninyong Barangay Love Stories simula ng magka-pandemic. At aaminin kong sobra po akong nagandahan sa kapapakinig. Dahil nakakapulot po ako ng mga aral at inspirasyon sa buhay mula sa mga storyang ibinabahagi ng ating mga kabarangay. Sa bagay, laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na bukod sa mga sarili nating experience, mahalaga po na matuto rin tayo mula sa ibang tao. Ako man ay may sariling karanasan at aral sa buhay na nais na ibahagi kaya nga ako sumulat dito. Marami rin po kasi akong pinagdadaanan, Papa Dudut. Bata pa lamang ay plinano ko na po ang buhay na dapat ay meron ako bago ako tumungtong ng 30 years old. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng parents ko ay nag-aral po akong mabuti at nagtapos. Dahil sa pagsisikap, tiyaga at pagdarasal ay nagkaroon po ako ng magandang trabaho. Bukod doon ay nagkatotoo din po ang isa pang hiling ko sa Diyos. Matapos niyang ibigay sa akin sigab para maging karagdagang inspirasyon ko sa buhay. Hindi nga po nagtagal ay naging magkasintahan kami at nauwi ang lahat sa kasalan. Ay, nakakapagod naman ang araw na to. Sobrang traffic pa pauwi. Oh, darling, nandiyan ka na pala. Pakis nga. Mwah. Grabe, darling. Amoy isda ka naman. Amoy isda talaga ako. Katatapos ko lang magprito ng isda dun eh. Tara na sa mesa para makakain ka na. Sa itsura mo mukhang sumaba ka sa matinding gera eh. Hindi lang matindi. Sobrang tindi. Ay, pero teka, mamaya na tayo kumain. Papahinga muna ako dito sa sofa. Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot na sofa. Kung alam mo lang upong sexy na ako dun sa jeep kanina. Sinabi ko naman sa iyo na mag-taxi ka na. Usog ka, katabihan kita. O ayan. Akin na yung mga binti mo, mamasahihin ko. Uy, grabe naman. Ayos lang. Upo lang ang katapat nito. At saka baka pagod yung mga kamay mo, darling. Mapasma ka pa. Wala namang kaso sa akin. Gusto ko lang makatulong ibsan yung nararamdaman mo. Tsaka, magaling kayang magmasahe tong kamay ko. Alam mo yan. Puro ka talaga kalokohan. Okay nga lang ako. Huwag ka na mag-abala. Maiba nga pala tayo. Kumusta naman ang araw mo dito? Ngayon, okay naman. Nasira yung lababo kanina kaya inayos ko. Tapos nakapaglaban na rin ako at nakapagpatuyo. Mamaya ko na lang tutupiin yung mga damit natin pagkatapos natin kumain. Tapusin ko yun habang nanonood tayo ng TV. Naks naman, napakabait naman ang asawa ko. Mabait lang? O syempre masipag din. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pero nakalimutan mo rin sabihin na gwapo. Ano ba yan? Namihasa ka naman yata. Ganun talaga. Pero alam mo, darling, sa totoo lang, nakakapagod din yung mga ginawa ko rito sa bahay. Kahit na mukhang kinaya ko at natapos ko, lawig pa rin ang dila ko. Ibang klase. Ayoko maging ganito hanggang tumanda ako. Alam mo naman na wala ka pang nahahanap na bagong trabaho, di ba? Hayaan mo, kapag may mapapasukan ka na, hindi mo na naman gagawin ang mga gawaing bahay na yan. Ngayon lang naman yan habang naghihintay pa tayo ng tawag mula dun sa mga kumpanya na inaplayan mo. Kung bakit kasi ang tagal-tagal nilang tumawag. Nakakainip din kayong maghintay dito sa bahay natin. May iba namang tumatawag pero hindi mo pinupuntahan kapag ini-schedule ka ng interview, di ba? Di sana may trabaho ka na ngayon, darling. Kaya ako nga hindi pinupuntahan kasi alam kong pangit. Paano mo naman nasabi hindi mo pa nga pinupuntahan? Basta alam ko lang. Nagsisisi nga ako kasi nag-apply pa ako sa kanila eh. Kaya nga nitong nakaraan, nire-research ko muna ng husto yung company bago ko magpasa ng resume. Para kapag may schedule na ng interview, pupunta na lang ako. Kaso yun nga, kung kailan naman sigurado na ako sa kanila,
Mukhang sila naman ang alanganin sa akin. Basta, huwag ka lang mawala ng pag-asa na makakahanap ka rin ng trabaho na para sa'yo talaga. Hindi talaga. Alam mo iniisip ko, kawalan nilang isang tulad ko. Di ba magaling naman ako? Oo naman. Okay, Tams? Kaya kawalan talaga nila kapag di nila ako kinuha. Asset kaya ako sa mga kumpanya nila. Sa galing ko ba namang to? Oh, paano? Kain na tayo, darling. Medyo nagugutom na kasi ako eh. O sige, ako rin. Biglang nagutom at nadoble ang pagod ko. Papadudot, nagkakilala po kami ni Gab nang pareho kaming umaten sa birthday party ng common friends namin. And that time ay nagtatrabaho siya bilang insurance agent sa isang kilalang insurance company sa bansa. Guwapo, malakas ang karisma at sexy. Ganyan ko po siya i-describe. Mabait din po si Gab at hindi boring na kausap. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob matapos kaming ipakilala ng mga kaibigan namin sa isa't isa. May punto pa nga na tinukso pa nga nila kami kasi pareho kaming single ni Gab. Pero pinagtawanan lang po namin ang mga pang-aasar nila, papadudot. Dahil nga magka-vibes kami ay nagkapalitan na rin po kami ng numero at social media account. Tapos ay doon na po nagsimula ang pag-uusap namin na nauwi nga sa malalim naming samahan. Nang ikasal po kami ni Gab ay wala pong pagsidlan ang kasiyahang nadarama ko. Dahil para sa akin ay siya na ang lalaking sagot sa gabi-gabi kong panalangin sa Diyos na makakasama ko sa pagbuo namin ng pamilya. Kaya lang bago pa lamang kami sa aming kasal nang subukin po ang aming pagsasama. Yon ay nang mawala ng trabaho si Gab at nahirapan siyang makapag-apply muli dahil sa pagiging pihikan niya. Nang mga panahon na yon ay nagkasundo kami na siya na lamang muna ang tatao sa maliit naming bahay dahil nagtatrabaho po ako. Nangako naman si Gab na pagbubutihin ang paghahanap ng trabaho habang nag-aasikaso sa bahay namin. Wala namang pong kaso sa akin ang pagiging house husband niya dahil wala pa po kaming anak. Nagkasundo kami na mag-iipon muna ng pera at i-enjoyin ang pagiging mag-asawa namin. Hindi nga nagtagal ay nagising na lamang ako isang araw na para bang gusto ko nang maging nanay. Doon ko kinausap si Gab na handa na ako sa pagkakaroon ng anak. Bagay na sinang-ayuna naman niya. That time, probationary na siya sa isang private company at tiwala naman siyang mareregular. At kahit papaano ay meron naman kaming naipon para sa pinaplano naming pamilya. Kaya po ginawa namin ni Gab ang makakaya namin para makabuo ng baby sa lalong madaling panahon. Ay, bakit negative na naman? Ano? Wala na ba talagang pag-asa? Oh, darling. Bakit nakasimangot ka dyan? Sinong hindi sisimangot? Tingnan mo nga itong result ng PT ko, oh. Negative na naman. Tingin nga. Oo nga, no? Ibig sabihin hindi ka pa rin buntis, darling. Ganun na nga. Nalulungkot lang ako. Pangilang PT ko na to. Pero ganun pa rin yung resulta. Bunga, akala ko pa naman this time makakabuo na tayo. Ginagawa naman natin ang lahat pero bakit parang ang hirap? Ay, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero hayaan mo na lang siguro. Hayaan? Ano ibig mong sabihin na hayaan ko na lang? Hayaan. Yun bang kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Ikaw nang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat, di ba? Para makabuo tayo ng baby. Kaso mukhang hindi pa to yung time para magkaanak tayo, darling. Kaya ang suggestion ko, hayaan mo na lang. Nandun na tayo sa sinasabi mong hayaan. Kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Kaso bakit parang ayos lang sa'yo? Ha? Ano pinagsasabi mo? Sa tono mo kasi mukhang wala kang pakialam kung magkaanak man tayo o hindi eh. Kasi sabi mo hayaan na lang. Alam mong hindi totoo yan, Maureen. Kung hindi totoo, hindi mo rin sana sasabihin na hayaan na lang natin. Kasi hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko na nga magkaanak tayo eh. Tapos ayaw pang ibigay sa atin. Hindi naman natin pababayaan ang magiging baby natin ah.
Palalakihin naman natin siya na maayos at saka aalagaan ng mabuti. Bakit ba hindi marinig ng Diyos yung panalangin natin? Bingi ba siya? Dinami mo pa talaga ang Diyos sa kabaliwan mo? Hindi ako baliw. Nagsasabi lang ako ng feelings ko. Pwes, ayusin mo yung feelings mo dahil nakakainis. Lalo ko lang tuloy na patunayan na wala kang pakialam sa nararamdaman ko dahil sa inaasal mo gabi. Alam mo, napipiko na ako sa'yo. O bakit ka nagagalit? Dapat ako yung magalit sa ating dalawa kasi ako yung binabaliwala mo. Wala akong binabaliwala rito, Maureen. Masyado ka lang praning mag-isip. Pwede ba? Kung frustrated ka dahil hanggang ngayon negative pa rin na result ang pregnancy test mo, pwes huwag mong ibaling sa akin. Nananahimik ako rito tapos bigla mo akong aawayin? Ano ka, baliw? Baliw na kung baliw! Pero masama bang gustuhin ko na magka-baby na tayo? Hindi nga masama. Pero ang masama yung questionin mo ang proseso. Alam mo, kung sisirain mo lang umaga ko, mabuti pa pumasok na ako sa trabaho. At least doon hindi ako bubungangaan ng katulad ng ginagawa mo. Alam mong hindi kita bubungangaan kung inaayos mo lang sana yung mga sinasabi mo. Maayos ako. Ikaw ang magulo. Hay ako, ewan ko sa'yo! Umalis ka na nga! Sinisira mong umaga ko! Ikaw ang sumira sa umaga mo, no? At aalis na talaga ako kahit hindi mo sabihin. Panira ka ng araw. Bad trip ka. Tawagin niyo na po akong desperada pero nagkakaedad na po ako, Papa Dudut. At alam naman natin na mahirap sa mga kapwa ko kababaihan ang makabuo o magdala ng sanggol sa sinapupunan habang tumatagal. Bukod doon ay nakaplano na po sa akin na magka-baby pagtungtong ko sa edad na 26 years old. Para naman meron pa po akong lakas at pagkakataon na alagaan ang anak ko. Pero dahil nga sa paulit-ulit na pagkabigo na makabuo kami ni Gab ay pinanghinaan po ako ng loob at nagduda para sa plano sa amin ng Panginoon. May punto na kunesyon ko ang pagkababae ko dahil na rin sa kung papaano tratuhin ni Gab ang sitwasyon namin. Para po kasing hindi mahalaga sa kanya ang feelings ko at ang pamilya na bubuuin namin. Hanggang sa isang beses ay may nakapagpayo po sa akin na magpakonsulta sa doktor para malaman kung may diferensya ang matres ko, Papa Dudut. Tapos ay doon ko po na-discover na meron akong PCOS. Yun po ang dahilan at tanging hadlang para magkaroon kami ng baby ni Gab sa lalong madaling panahon. Kung daw na ako na palaging negative ang nakikita ko sa resulta ng pregnancy test. Samantalang wala po akong ideya na meron na pala akong medical condition. Mas lalo po ako nanlumo at nagtampo sa Diyos dahil sa pagkantala ng plano ko sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahon na yon ay aminado ko na nawala na ako ng gana na isang araw ay makakabuo kami ng baby ni Gab at matutupad ang pangarap kong magkaanak. Kaya nga pareho namin ginugol ang mga panahon namin sa pagtatrabaho. Pero sa aming dalawa ni Gab, ako po ang mas focus dahil may hinahabol akong promotion. Samantalang happy-go-lucky lang sa trabaho niya ang mister ko. Nasabi ko po yon dahil ang dami po niyang panahon para sumama sa mga barkada niya na uminom sa labas o lumaboy. May mga pagkakataon na natutulog ako mag-isa sa kama dahil busy si Gab sa pakikipaglaro sa mobile games sa mga kasamahan niya o di kaya ay kung ano-ano pa pong mga gawain na hindi ko namamalaya na unti-unti na palang nagpapalayo sa amin bilang mag-asawa. Hindi naman po ako mahigpit sa asawa ko. Sa katunayan, ako rin po ang nagsasabi na sumama siya sa mga katrabaho niya tuwing may labas sa mga ito para hindi naman niya maramdaman yung lungkot kapag mag-isa sa bahay namin dahil nasa opisina pa ako at napapadala sa pag-overtime. Malaki po ang tiwala ko sa mister ko at hindi ako yung klase ng babae na may pagkasilosa. Siguro sabihin na natin na wala akong panahon na isipin ang bagay na yon dahil busy po ako sa pagtatrabaho. Kaya lang ay muli na naman pong sinubok ang pagsasama namin ni Gab bilang mag-asawa nang kung kailan na-promote na ako sa trabaho bilang supervisor ay saka naman siya natanggal sa opisina nila dahil sa pagiging irresponsableng empleyado. At syempre hindi po ulit naghanap ng bagong trabaho si Gab, sa halip ay bumalik siya sa pagiging taong bahay.
Darling, anong problema mo? Bakit malungkot ka yata? Ay, ano kasi darling? Malaki talaga ang problema ko. Gab, alam mo naman na mag-asawa tayo, di ba? Pwede mong sabihin sa akin ang gumugulo dyan sa isip mo. Nahihiya kasi ako, Maureen. Ayoko na sanang idamay ka pa rito. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Katulad nga ng sabi ko, asawa mo ko. Pwedeng-pwede nating pag-usapan kung ano man yung mga problema mo. Ang totoo kasi niyan, na-ospital si nanay at kailangan ko ng tulong pinansyal. Kaso wala naman akong maiabot dahil wala akong trabaho. Pakiramdam ko nagkukulang ko sa kanya bilang anak niya. Sama-sama akong anak. Ay, alam mong hindi totoo yan. Hindi ka masamang anak dahil lang hindi ka nakakapag-abot ng tulong ngayon sa kanila. Ikaw na nga may sabi, wala kang trabaho, wala kang pagkukunan ng pera. Teka nga sandali lang, sino bang may sabi na hindi ka pwede mag-abot ng tulong sa kanila? May pera naman ako, Gab. Kahit paano, pwede tayong magbigay. Hindi, wag na darling, nakakahiya naman sa'yo. Ano ba kasing nakakahiya doon? Nanay mo ang pinag-uusapan natin dito. Na kung tutuusin, nanay ko na rin. Hindi siya kung sino-sino lang. Alam ko yun, kaso hindi ko naman gusto yung ideya na ibibigay mo lang yung perang pinaghirapan mo. Kung gusto mo, utahin ko na lang. Babayaran ko na lang kapag nakaluwag-luwag na ako. Hindi mo na kailangang gawin yon. Hayaan mo na lang ako. Kasi pakiramdam ko nga wala na akong silbi. Tapos lalo mo lang pinamukha sa akin na wala akong kwenta. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Akala mo ba hindi ko napapansin na niyayabangan mo ako? Porque ikaw nagpapasok ng pera sa bahay na to? Wala kang idea kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Ako ang padre de pamilya, pero taong bahay lang ako. Nakaasa ako sa'yo. Ang hirap ng lunukin. Kahit kailan hindi ako nagyabang sa'yo. Ano namang mapapala ko kung gagawin ko yun? Mag-isip ka nga. Tsaka hindi ba kagagawan mo naman kung bakit ka natanggal sa trabaho? May pagkukulang ka bilang empleyado. Kung hindi ka naging irresponsable, hindi ka mawawalan ng hanap buhay. Oh, tapos anong ginagawa mo ngayon? Bumalik na naman yung dati mong ugali na may pagkapihikan sa ina-applyan. Tapos magkakaganyan ka dahil walang perang pumapasok sa'yo. Tingnan mo tong babaeng to. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pagod ako tapos ang sakit mo pa sa ulo. Hindi mo na dapat dinadagdagan yung stress ko kasi mapapanot ako sa mga pinaggagawa mo. Malaki ka na naman eh. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali. Pero bakit kung minsan, daig mo pa yung alagaing bata na nagtatantrums kapag hindi nabibigyan ng atensyon? Hindi ko na dapat to sasabihin sa'yo kaso nakakapikon ka na eh. Excuse me nga ha, maglilinis na ako ng katawan ko para makatulog na. Hoy, Maureen! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Ayaw kita makausap ngayong gabi. Sumasakit ang brain cells ko sa'yo. Hindi po nangyari na binayaran ako ni Gab, Papa Dudut, tulad ng pinangako niya sa akin. Pero hindi ko na rin naman siya siningil pa dahil hindi rin naman po isyo ang pera sa aming mag-asawa. Bukod doon ay pamilya naman niya ang tinutulungan ko. Kung tutuusin ay hindi na dapat niya utangin yon, kaya lang ay medyo mataas ang pride ni Gab. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Kaso hindi na nga po siya nakapagbayad, napadalas pa nang napadalas ang panghihiram niya ng pera sa akin kahit na hindi naman mahalaga ang pinagkakagastosan niya. Madalas kasi luho lang talaga tulad ng bagong sapatos, damit o di kaya ay cellphone. Doon na po ako nagsimulang ma-stress, Papa Dudut. Kasi ako rin po ang nagbabayad ng mga bills and other expenses namin sa bahay since wala siyang trabaho. Siyempre dahil mag-asawa kami ay kinausap ko po si Gab ng masinsinan. Pero imbes na mahinahon siyang makipag-communicate sa akin, ay nag-init po kagad ang ulo niya at sinabihan niya ako na pinagdadamutan ko daw siya o di kaya ay pinagmamalakihan porket ako ang may trabaho sa aming dalawa. At ako rin ang nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain namin. Nasaktan po ako, Papa Dudut, dahil ginagawa ko naman ang lahat masuportahan lamang ang pang-araw-araw namin. Dahil ayaw ko na bang isumbat sa kanya ang kawalan niya ng kakayahang dumiskarte para sa aming pamilya. Kaya lang ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magsabi ng mga sama ng loob ko sa kanya matapos niya akong sabihan ng hindi magaganda. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi po naging maayos at mabuti ang relasyon namin ni Gab bilang mag-asawa. Tapos may mga gabi na madalas pa siyang umuuwi ng nakakainom
galing sa kung saang bar kasama ang mga katropa niya. Sandali! Nandyan na! Huwag mo namang sirain yung pinto, ano ba? Bakit ngayon mo lang binuksan ang pinto? Kanina pa ako rito sa labas. Alis na! Aray ko naman, Harang-harang ka. Gab! Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot naming sopa. Lasing ka ba? Ako, lasing? Di kaya. Nakainom lang. Sira ulo ka talaga, no? Ano bang problema mo? Bakit kinagagalit? Eh, sino bang hindi magagalit? Pang ilang gabi mo na yung ginagawa. Ano ba talagang problema mo? Bakit pa na yung sama mo sa mga kaibigan mo para uminom? Alam mo ba na nag-aalala ako sa'yo? Iniisip ko kung nasan ka 10 oras ng gabi hanggang madaling araw kasi hindi mo man lang magawang sagutin ang tawag at text ko. Bakit ba? Sino ka? Nanay ba kita? Para sa kaalaman mo, malaki na ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko kaya hindi mo na ako kailangan pagalitan ng ganyan. Ang bihira naman mo rin. Yung boses mo nakakabwisit sa tenga. Hindi nga ako ang nanay mo, pero ako naman ang asawa mo. Normal na mag-alala ako sa'yo. Tsaka hindi naman ako magkakaganito kung matino ka lang sana eh. Matino naman ako ah. Wala lang akong trabaho sa ngayon pero hindi ibig sabihin wala na akong kwenta. Lagi mo na lang pinamumukha sa akin na ganun akong klaseng tao. Kaya nakakawalang gana na eh. Alam mo ba yon? At kasalanan ko pa pala ngayon. Ayos ka rin eh, no? Sinong gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? O yung tindero ng balot dun sa kanto? Wala ka talagang kwenta. Napakagago mong kausap. Huwag na huwag mo akong magsasalita ng ganyan ha! Gago ka! Gab, bakit mo naman ako sinampal? Ang ingay-ingay mo kasi! Hindi ba titigil yung bibig mo kakaputak? Gusto mo paduguin ko yan? Ano gusto mo? Sabihin mo lang, gagawin ko talaga! Lumayo ka sa akin, hayop ka! Ikaw ang hayop! Kasi kung tao ka, hindi ka putak ng putak. Dapat sa'yo pinapasakan ng basahan sa bunganga eh, para manahimik na! Tigilan mo nga yan, Gab! Ano ba? Oh, ano? Ha? Ano? Nasasaktan ako, sabi! Lumayo ka sa akin! Aray! Walang iya ka talaga! Lalo akong nahilo dahil sa ginawa mo! Wala akong ginagawa rito! Ikaw ang bigla-bigla na lang nananakit! Ano ba problema mo, ha? Kung hindi ka masaya sa buhay mo, huwag mo akong idamay, please lang! Tapos ang kapal pa na mukha mong isisi sa akin kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon. Samantala sa pagkakatanda ko, hindi ako nagkulang kakapaalala sa'yo at kakasuporta sa'yo bilang asawa mo. Desisyon mo na hindi magbago para sa ikaunlad ng sarili mo. Nasa iyo yung problema, wala sa akin. Tapos nananakit ka pa. Kung tinitikaw mo na lang yung bibig mo, sana hindi ka na nasasaktan. Hintayin mo ako makatayo rito. Lagot ka talaga sa akin. Subukan mo. Ipadadampot kita sa mga pulis. Papadudot, yun po ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Gab, pero hindi yon ang unang beses na pinagsabihan niya ako ng hindi maganda. Kaya nga doble o sabihin na po nating triple yung sakit at kirot sa dibdib ko dahil sa kagagawan lahat yon ng taong pinakamamahal ko. Siyempre, pinatawad ko pa rin po si Gab nang mahimasmasan siya at nangako sa akin na hindi na niya yon uulitin. Pero hindi rin po niya yon napangatawanan dahil naulit ang pananakit niya sa akin sa tuwing sinisit ako siya o di kaya'y minamasama niya ang mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Papadudot, mahal ko po si Gab. Malaki po ang pagpapahalaga ko sa kasal namin pero aminado ko na tahimik po akong nasasaktan sa mga ginagawa niya at pinaparamdam niya sa akin. Kung nagkulang man ako bilang asawa, inihingi ko na po yon ng kapatawaran sa kanya. Pero bakit parang kahit na anong gawin ko, pinaparamdam pa rin niya sa akin na hindi sapat ang mga nagawa ko at nagagawa ko dahil ba sa babae lamang ako o dahil asawa niya lamang ako
Kung alam nyo lang kung gaano kahaba ang pisin ng pagtitimpi ko kay Gab, masasabi nyo na sobrang martir ko para manatili pa sa isang relasyon na walang kasiguraduhan kung magtatagal nga ba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naniniwala po ba kayo, Papa Dudut, na hindi ikaw ang makakapagpabago sa isang tao dahil ang makagagawa lang noon ay siya mismo? Kung hindi po siya determinado na tulungan ang sarili niya katulad ng pagtulong at pag-alalay mo sa kanya ay hindi siya makakausad o walang pagbabago ang mangyayari sa buhay niya. Natatandaan ko po na ganyan ang eksaktong payo sa akin ng mga magulang ko kaya nga bigla ko na lamang naalala ang lahat ng mga sinabi nila matapos kong gawin ang makakaya ko upang suportahan at tulungan si Gab bilang asawa niya. Aside sa financial support ay hindi rin po ako nagkulang ng moral support sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga lang ay hindi ko po talaga kinakitaan ang kahit na kaunting kusa ang mister ko para tulungan ang sarili niya. Dumating po ako sa punto na napapatanong na lamang ako sa sarili ko kung may saysay pa ba ang pakikisama ko sa kanya at ipaglaban ang kasal namin kung siya mismo ay hindi nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam ko na hindi magandang magduda, Papa Dudut, lalo't nag-invest na ako sa kanya emotionally and mentally. Asawa ko siya at kasama ko siya sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Pero nakakapagod na. May mga gabi na hindi ako nakakatulog ng maayos, kakaiya kung kailan darating yung point na mababago ni Gab ang disposisyon niya sa buhay niya. Para naman sa kanyang lahat ng mabubuting bagay na kapalit ng pagsisikap at pagsasakripisyo niya. Siya lang din po ang makikinabang nun. Kaya dapat ay hindi niya masamain lalo na at sa akin ang gagaling. Pero akala ko'y wala nang lalala sa mga gagawin pa ni Gab. Pero doon po ako nagkamali, Papa Dudut. Gab! Ano to? Ano ba yan? Ikaw ang tinatanong ko! Bakit may foil sa damitan mo, ha? Saan mo ito ginagamit? Ano ba pinagsasabi mo? Akin na nga yan. Nagtutupi ako ng mga damit mo tapos nakita ko na lang to dun sa drawer mo. Sabihin mo nga sa akin, nagdodroga ka ba kaya ka may ganito? Ano? Sagutin mo kung lintik ka! Ano kasi, Maureen? Kailan pa? Darling, Tinatanong kita kung kailan pa, Gab! nito lang nakaraang buwan, pero isang beses lang naman yun. Sinong ginagago mo? Sa palagay mo maniniwala ako na hindi mo na yung ginagawa samantalang meron kang ganito sa damitan mo? Kaya palagi kang hingi ng hingi sa akin ng pera? Tapos sa ganito lang napupunta? Pabayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Ano pa bang paliwanag mo? Alam ko na kasi kung saan pupunta ang usapan na to eh. Ang ending, ako na naman yung sisisihin mo. Na kesyo kasalanan ko yung mga kamalasan mo sa buhay. Na masyado akong pakialamera samantalang hindi naman ako ang nanay mo. Na kapag hindi kita pinagbigyan sa gusto mo, kinokontrol ko na yung buhay mo. Di ba yan lagi mong sinasabi sa akin? Ang kapal-kapal ang mukha mong gumawa ng ganitong klase ng katarantaduhan imbis na pagtuunan mo ng atensyon yung relasyon at pamilya natin. Hindi ko maintindihan nasa na ba yung utak mo? Nandiyan pa ba sa ulo mo o nasa talampakan mo na? Kasi kung nag-iisip ka, alam mong hindi to gawain ng matinong tao. Nagawa ko lang naman yun kasi pinilit ako ng mga kaibigan ko. Ano ba yan, Gab? Hinayaan mo lang na kontrolin ka ng mga taong yon? Tsaka, paano mong natatawag pa rin silang kaibigan? Samantalang hindi naman sila mabuting impluwensya sa'yo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko o sasabihin ko sa'yo kasi ako yata ang unang mababaliw sa atin. Para ako nag-aalaga ng bata na nasa katawan ng matanda. Please lang, ayusin mo ang buhay mo bago ka pasirain ang bisyo mo. Inaayos ko naman, pero... Pero ano? Puro ka na lang dahilan. Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka consistent sa ginagawa mo. Yung gana mo, good for one day lang tapos bukas expired na. Nahihirapan na akong intindihin ka sa totoo lang. Tapos, lalo mo lang pinasakit ang ulo ko matapos kung malaman itong pinaggagawa mong ungas ka.
Papa Dudut, dumating po ako sa punto ng buhay ko na parang gusto ko na lamang sampalin ang sarili ko ng maraming beses nang sa ganon ay magising na ako sa katotohanan na hinding-hindi na magbabago si Gab kahit na anong tulong ang gawin ko. At matapos ko ngang malaman ang iba pa niyang bisyo bukod sa paglalasing ay mas lalo lamang akong nadismaya sa kanya, Papa Dudut. Bigla-bigla ay nag-flashback sa akin yung mga sakit at hinanakit na ibinigay niya sa akin sa loob ng aming relasyon. Kaya mas lalong-lalo akong nakumbinse na wala ng pag-asa na magkakaayos pa kami. Pero dahil may pagkatanga ako ay pinatawad ko po ulit si Gab, Papa Dudut. Pero sa kondisyon na magbabagong buhay na siya at hindi na niya isasangkot ang sarili sa ganong uri ng bisyo. Kaso ay hindi ko na alam kung ilang beses nang nangako si Gab tapos sa huli sisirain lamang niya mga sinabi niya at hindi po niya tutuparin. Sa totoo lang, Papa Dudut, laking pagsisisi ko na kinasal ako sa kanya dahil puro na lamang stress at sama ng loob ang idinulot niya sa akin. May punto na parang gusto ko na lamang siyang ibalik sa nanay niya dahil wala pa mang kaming anak ay daig ko pa ang nag-alaga ng sandosenang bata sa katauhan niya. Ang sabi nila ay darating at darating ka rin sa punto na magsasawa ka na kahit mahal mo pa yung tao ay mas gugustuhin mo na lamang na lumayo sa kanya dahil wala ka nang nararamdaman na pagpapahalaga sa relasyon ninyo. Kundi dahil pagnanatili ka pa sa pakikisama sa kanya. Baka makita mo na lamang ang sarili mong hubot-hubad na naglalakad sa kalsada. At yun po ang eksaktong naramdaman ko nang muli ay isangkot na naman ni Gab ang sarili niya sa isang gulo kung saan ay napaaway siya at pansamantalang nakulong. Kinailangan ko pa po siyang tubusin sa presinto at grabe ang kahiyan ng inabot ko para maareglo ang kanyang nagawang kaso. Gab, sira na ba talaga ang tuktok mo? Ano bang pumasok dyan sa kukote mo para maghamon ka ng away dun sa bar na pinuntahan nyo ng mga kaibigan mo at kamuntik mo pang madisgrasya yung tao? Naiintindihan mo ba na grabing iskandalo ang ginawa mo para puntahan at piyansahan pa kita dun sa presinto? Di sana kung masama ang loob mo, hindi mo na lang ginawa. Pinabayaan mo na lang sana kung mabulok doon kung isusumbat mo lang din sa akin na... Aray! Bakit mo naman ako pinatukan? Nakuha mo pa talaga magsalita ng ganyan imbis na magpasalamat sa akin dahil pinuntahan kita at inareglo ko yung kaso mo? Gab, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Gusto mo na ba talaga sirain ang buhay mo? Desidido ka na ba talaga mabulok sa kulungan at doon na tumanda? Kasi alam mo kung oo, sabihin mo lang, ibabalik kita doon ngayon din! Baliw! Ah, ako pa talaga? Ako ba yung nakulong at kamuntik na makasuhan? Ako ba yung nanggulo tsaka nakasira ng mga gamit dun sa bar? Ako ba yung lasinggero? Hindi ba ikaw yon? Ikaw lahat yon! Pwede mo huwag mo nga akong baliktarin? Ay, sorry na, okay? Hindi ko lang talaga nakontrol yung emosyon ko kasi naman, napikon na ako at nakainom. Kung hindi naman ako lasing, hindi ko naman gagawin yun. Bakit ba kasi ang hilig mong uminom? Ano bang napapala mo sa pag-inom ng alak? Yung mga perang hinihiram mo sa akin na dapat pinang-a-apply mo, dun lang napupunta. Pag hindi naman kita nabibigyan, nagagalit ka. At minsan pinagbubuhatan mo pa ako ng kamay. Hindi ko na talaga alam kung magbabago ka pa o habang buhay magiging ganyan ka na lang. Anong ibig mong sabihin mo rin? Pagod na kasi ako eh. Pagod na ako. Inuubos mo yung pagkatao ko. Ubus na ako sa'yo. Para akong kandilang nauupos. Buti nga wala tayong anak kasi alam mo kung meron. Tapos ganyan ka pa kapasaway. Eh baka tumalo na lang ako dun sa tulay o di kaya nagbigti na lang ako para magpakamatay. Hindi naman ako nagkulang sa pagiging asawa mo, alam mo yan. Pero may mga gabi na tinatanong ko yung sarili ko. Hanggang kailan? Hanggang saan kita kayang pagtiisan? At pagkatapos nga nitong ginawa mo, narealize ko na ayoko na makisama sa'yo. I'm sorry pero gusto ko na maghiwalay tayo ng landas.
Ha? Maureen naman, please. Huwag ka naman ganyan oh. Darling, baka nabibigla ka lang. Seryoso ko, Gab. Ayoko nang pakisamahan ka sa iisang bubong dahil punong-puno na ako sa'yo. Bago man ako humantong sa ganitong desisyon, pinag-isipan ko naman tong mabuti eh. Kaya nga desidido na ako. At wala nang makakapagpabago pa ng desisyon ko. Mahal ko po si Gab pero mas mahal ko ang sarili ko kaya humantong ako sa ganong klase ng pagpapasya, Papa Dudut. At alam kong alam ni Gab na kapag nagbitaw ako ng ganong salita, ang ibig sabihin nun ay seryoso ako at handa ako ng pangatawanan yon. Nang araw na yon ay sinabihan ko po si Gab na mag-alsabalutan na at umuwi na sa bahay ng mga magulang niya. Ako po ang may-ari ng bahay kaya ako ang mas may karapatan sa bahay na yon. Sabihin niyo na po na masama akong asawa pero sana'y isipin niyo rin muna ang mga pagtitimpi ko para kay Gab. Napagod na lamang ako at tinanggap ang katotohanan na hindi talaga para kami para sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lamang po akong nakatira sa bahay namin pero di hamak na mas payapa at masaya. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ng mga magulang ko and other relatives kaya nalilibang ako. Kung tatanungin nyo kung kumusta si Gab, ang balita ko ay nasa poder siya ng mga magulang niya at nakabalik na sa pagtatrabaho. Pero hindi ko na po inalam kung saang kumpanya. Ewan ko po ba, napagod na lamang ako na isangkot sa kanya ang buhay at sarili ko matapos na mga nangyari sa amin. Oo, nandun ang panghihinayang at lungkot kasi kinailangan naming maghiwalay. Pero minsan mas makakabuti yon dahil hindi nakabubuti sa aming sarili kapag magkasama po kami. Ang sarap naman itong macaroni salad na gawa mo, George. Naks, salamat at nagustuhan mo, Ami. Sobra! Ano ba nilagay mo dito? Hindi nakakaumay yung lasa, ha? Wala naman akong special ingredient na nilagay dyan. We, hindi nga. Alam mo, gumagawa rin naman ako ng macaroni salad. Pero bakit hindi naman ganito kasarap? Baka kasi ang nilalagay mo lang nakahalo ng mayonnaise, condensed milk. Bakit? Ano pa bang dapat na ihalo dun? Pwede mo siyang haluan ng heavy cream o kaya all-purpose cream para hindi masyadong matamis o maasim. Saka maganda rin ang magiging texture ng dressing ng salad. Oo nga, no? Minsan kasi napapasobra rin sa asim o tamis yung salad na ginagawa ko tapos malabnaw pa. Kaya nga mas okay na lagyan mo ng mga ganong cream para mag-balance ang lasa nila. Yun kasi ang pangontra sa asim. Tapos hindi pa ganong katamis. Alam mo, ang dami ko talagang natututunan sa'yo pagdating sa pagluluto. Hindi naman. Konti lang din naman ang alam ko. Anong konti? Ang dami ko kayang nalalaman na secret recipe o ingredient mula sa'yo. Natutunan ko lang din naman yung mga yun sa nanay ko. Kasi mahilig siyang magluto. Buti ka pa. Si mama kasi walang kahilig-hilig magluto. Pero thank you kasi dinala mo ako dito sa park. Sobrang relaxing pala dito. Ayaw mo kasing manood ng sine ngayon. Saka ayaw mo rin na tumambay sa mall. Kaya ito ang naisip ko na tambayan natin. Mas okay nga dito kaysa doon sa mga dati nating pinupuntahan eh. Kasi mas tipid. Sira, mas okay dito kasi hindi ganun karami ang tao tsaka hindi rin maingay. Sa bagay. Sa totoo lang, mas gusto ko rin talaga dito kasi mas nararamdaman ko na kasama kita. Ha? Ano ibig mong sabihin? Palagi naman tayo magkasama sa school ah. Oo nga, pero iba pa rin yung mga ganitong lugar. Pakiramdam ko, parang solo natin ang mundo. Ang corny mo, alam mo yun? Pero sa bagay, tama ka naman din sa sinabi mo. Kasi tignan mo nga oh, ang konti ng tao dito sa park. Kaya parang solo na rin talaga natin tong lugar. Kaya sa susunod, ibang park naman ang puntahan natin. Yung mas maganda ang view. Para mas relaxing din ang date natin. Sige ba? Pero kahit naman saan tayo pumunta, nare-relax ako basta ikaw ang kasama ko, Ami. Ewan ko sa'yo, ang dami mong baon na banat dyan ah. Totoo naman ang sinabi ko. Makasama lang kita kahit saglit. Buo na kaagad ang araw ko.
Konti na lang talaga, dudumugin na tayo ng mga langgam dito sa pwesto natin sa tamis ng mga sinasabi mo. Kumain na nga lang tayo kasi magbabike pa tayo mamaya, di ba? Oo, may nakita na ako na pwedeng rentahan na bike dito sa park. Mas masaya raw mamasyal kapag nakabike eh. Excited na ako kasi ang tagal ko na rin hindi nakakapag-bike. Ubusin na nga natin itong mga pagkain na dala mo, George. O eto, susubuan na kita nitong macaroni salad. Papadudot akala ng ibang mga kaibigan ko ay may relasyon na kami ni Ami. Kasi nga madalas nilang nakikita na sweet kami sa isa't isa. Pero sa tuwing tatanungin nila ang estado namin ng relasyon namin ni Ami ay sinasabi ko sa kanila na magkaibigan pa rin lang kami at nanliligaw pa lang din ako sa kanya noon. Nagtataka sila kung bakit hindi pa ako sinasagot ni Ami. At sa totoo lang ay medyo naiinip na rin ako pero syempre hindi ko yon pinapakita kay Ami. Wala rin naman ako magagawa dahil sabi nga ni Ami, hindi pa siya handa na pumasok sa isang relasyon. Ang mahalaga para sa akin noon ay madalas kaming magkasama at nararamdaman ko na malaki ang pag-asa ko sa puso niya. At sabi nga niya, may hinihintay lang daw siya na sign bago niya ako sagutin. Ang dating nun sa akin, gusto niya rin ako pero mas gusto niya pang makita na seryoso ako sa kanya, Papa Dudut. Sa nilalaro ko dito sa cellphone ko. Sakto kasi malapit na rin palang magsimula ang klase namin. Sasabihan na nga sana kita na may 7 minutes ka na lang bago ang klase nyo. Mabuti natapos ka na dyan sa nilalaro mo. Naaliw kasi ako masyado dito sa bagong game na dinownload ko. Makapag-ayos na nga ng mga gamit ko. Nga pala, Ami, may gagawin ka ba bukas? Bukas? Mga anong oras? Mga lunchtime siguro. Kung lunchtime, wala naman kasi sa umaga ko sasamahan si mama na mag-grocery. Bakit? Anong meron? May nakita kasi ako na bagong bukas sa Korean restaurant dun sa mall. Mahilig ka sa mga Korean food, di ba? Tara, dun tayo mag-lunch bukas. Sige, tara. Libre naman ako ng lunchtime. Okay, sunduin nila kita bukas. Hi George! Hi Ami! Hello, Leo. Sakto ang dating mo kasi paalis na rin ako dito sa kantin. Samahan mo tong kaibigan mo ang bagal kumain. Kanina pa niya kinakain yung chami niya hanggang ngayon di pa ubos. Mabagal kasi talaga kumain yan si George. Tama! Uy, grabe kayong dalawa sa akin ha. O sige na, alis na ako at baka malate pa ako sa klase ko. Okay, basta yung lakad natin bukas ha. Opo, hindi ko kakalimutan. Sige na, mauna na ako sa inyong dalawa. Bye! May date kayo bukas ni Ami? Oo, itatry namin kung masarap dun sa nakita kong bagong bukas na Korean restaurant sa mall na malapit dito. Fan nga pala ng Korean movies at series yang si Ami, no? Sinabi mo pa, kaya nga pati mga Korean food naging hilig na rin niya eh. George? Matanong ko lang ha. Wala ka bang naririnig tungkol dyan sa nililigawan mo? Naririnig? Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, medyo nagulat nga ako nang makita ko kayo dito na magkasama eh. Ha? Bakit naman? Eh kasi, narinig ko dun sa isang kasamaan ko sa soccer team na parang nagkakamabutihan na raw sina Ami tsaka si Ed. Yung badminton player dito sa school natin. Ay nako Leo, huwag ka nga masyado nagpapaniwala sa mga ganyang chismis. George, alam mo naman na hindi ako mahilig maniwala sa mga ganong chismis. Kaya lang kasi, Ano? Bakit hindi mo matuloy ang sinasabi mo? Kasi nga parang nakita ko si Ami tsaka si Ed sa plaza nung isang araw. Magka-holding hands silang dalawa. Uy bro, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Wala naman kasi akong dapat sabihin. Sa'yo na nang galing na hindi ka naman sigurado na silang dalawa nga ang nakita mo. Kaya ang mabuti pa, umorder ka na ng pagkain mo. Kasi dumadami na ang estudyante dito sa kantin.
Papa Dudut, hindi talaga ako naniniwala sa sinasabi ng kaibigan kong si Leo. Kahit alam ko na wala siyang dahilan para mag-imbento ng kwento, imposible rin naman na maging totoo ang sinasabi niya na may ka-holding hands na ibang lalaki, si Ami. Hindi naman kasi si Ami ang tipo ng babae na madaling makuha o mapasagot. Kaya nga, mahigit 1 taon na ako nanliligaw sa kanya noon, kaya naman kesa magtalo pa kami ni Leo, sinabi ko na lang ulit na baka nagkamali lamang siya nang nakita niya. Na hindi si Ami yung nakita niyang babae. Malakas na kasi talaga ang pakiramdam ko noon na malapit na akong sagutin ni Ami. Alam naman kasi natin kapag may pag-asa tayo sa nililigawan natin, hindi ba, Papa Dudut? At palaging pinaparamdam sa akin ni Ami na hindi masasayang ang mga effort na ginagawa ko para sa kanya. Pinangahawakan ko yung mga pasaring niya na gusto niya ako. Pero hindi pa lang siya handa na pumasok sa pakikipagrelasyon ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Kaya naman nag-aabang na lamang ako sa magiging sagot niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Di ko na rin nakikita kung sino ang madalas niyang nakakasabay kumain at umuwi. Hindi na rin kasi niya madalas na nasasagot ang mga tawag ko. Hindi na rin siya madalas na nagre-reply sa mga text ko sa kanya. Pero hindi pa rin ako bumitaw, Papa Dudut, at iniisip ko na nga lang na totoo ang dahilan na ibinibigay niya sa akin. Na busy lamang talaga siya sa academics niya at mga requirement para makagraduate, Papa Dudut. Ami! Ami, sandali! Ang bilis namang maglakad ni Ami. Kanina ko pa tinatawag pero hindi niya ako nililingon. Ay! Ami! Ami, hintayin mo ako! Ami! Oh, George! Naabutan din kita sa wakas. Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo naman ako pinapansin. Nako, pasensya na. Naka-earphones kasi ako at nakikinig ng kanta. Ganun ba? Ay, kaya naman pala hindi mo ako naririnig. Oo, sorry talaga. Bakit mo nga pala ako hinahabol? Eh kasi 'di ba, sabay tayong magla-lunch. Hinintay kita sa kantin pero hindi ka naman dumating. Tapos nung nakita nga kitang naglalakad dito sa field, hinabol na kita. Hala, oo nga pala. Nakalimutan kitang i-text kanina na na-extend ang klase ko kaya doon na lang kami sa kabilang kantin kumain ng mga kaklase ko. George, sorry Nawala talaga sa isip ko kasi na-empty bat din ang cellphone ko kanina. Wala namang kaso sa akin yun, Ami. Saan ka nga pala pupunta? Dyan lang. Saang dyan lang? Tara, sama na kita. Naku, wag na. Kaya ko naman maglakad mag-isa. Alam ko namang kaya mo, pero gusto lang sana kitang samahan. Lika na, saan ka ba pupunta? Hindi na nga, George. Ako na lang mag-isa maglalakad. Sige na, baka may klase ka pa. Wala akong klase, kaya may oras ako para sa'yo. Ikaw lang naman ang walang oras sa akin eh. Ano bang pinagsasasabi mo? Ami, alam kong alam mong ibig kong sabihin. Hindi ka na masyadong nagre-reply sa mga text ko. Hindi mo na rin sinasagot ang mga tawag ko. Ano naman ngayon? Required ba na palagi akong sumagot kapag nagtitext o tumatawag ka sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi, kahit kapag nagyayaya ako na lumabas tayo, palagi ka rin namang busy. Ano magagawa ko? Sa busy nga ako sa mga ganap dito sa school at thesis ko. Alam mo, George, parang masyado ka lang nagiging demanding. Uy, hindi naman Talaga? Hindi? Kahit ang dami mong nirereklamo sa akin ngayon? Alam mo, mas mabuti siguro kung tumigil ka na lang sa panliligaw mo sa akin. Uy, Ami, wag naman ganun. Sorry na. Namiss lang naman kita kaya nagkakaganito ako. Ayun na nga Hindi pa kita boyfriend pero nakakasakal na yung mga kinikilos mo. Makaalis na nga. Sinasayang mo lang ang oras ko. Ami, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Wala na tayong dapat na pag-usapan, George. At uulitin ko, Tumigil ka na sa panliligaw mo sa akin para manahimik na rin ang mundo ko sa'yo. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Promise,
Hindi na ulit ako mangungulit. Basta hayaan mo lang ako sa ginagawa kong panliligaw. Hindi nga pwede! Bakit hindi na pwede? Kasi may boyfriend na ako. Kaya layuan mo na ako at tigilan mo na ako. Papadudot sa kabila ng mga sinabi sa akin ni Ami ay hindi rin kagad ako sumuko sa kanya. Palagi pa rin ako nagtitext sa kanya kahit na hindi na siya nagre-reply. At minsan din ay nilalapitan ko siya kahit ayaw na niya akong kausap. Nagpapadala rin ako ng regalo sa bahay niya kahit na hindi ko sigurado kung tinatanggap o tinatapon lang ba niya yon. Gusto ko lang na makita niya na ako ang mas karapat-dapat na lalaki para sa kanya. Na ako na lang sana ang piliin niya. Pero dumating ang araw na napagod at sumuko rin ako at tuluyan na akong huminto sa paghahabol ko kay Ami. Mabuti na lang papadudot patapos na rin ang huling taon namin sa kolehiyo kaya naman nagawa kong makapag-move on kaagad. Lumuwas ako ng Maynila at dito na nagtrabaho. Malaking factor din kasi yon na hindi ko na siya madalas na nakikita kaya nagawa ko rin kalimutan si Ami. Sinimulan kong mag-focus sa sarili ko pero wala pang isang taon ang nakalipas ay nagkaroon kagad ako ng bagong inspirasyon. Hindi nga nagtagal ay naging girlfriend ko rin ang inspirasyon kong si Isabel, Papadudot. Tao po! Tao po! Sino kaya yung kumakatok sa labas? Nakatulog pala ako dito sa sofa. Teka, anong oras na ba? 1:00 na pala ng madaling araw. Sinong pupunta dito sa apartment ko ng ganitong oras? George! George, nandyan ka ba? Oh, Tao boses po! ni Isabel yun ah. Ano bang ginagawa niya dito ng ganitong oras? Buksan ko na nga yung pinto. Oh, sweetie! Anong ginagawa mo dito? Ay, mabuti naman at binuksan mo na tong pinto. Kala ko umalis ka kanina kaya walang tao dito sa apartment mo eh. Alam mo naman kapag ganitong oras, nandito lang talaga ako. Lika, pasok ka. Salamat. Ano bang meron at napasugod ka dito ng ganitong oras? Saka, bakit parang ang laki naman ng bag na dala mo? Sweetie, ang totoo, lumayas na ako sa bahay namin. Ha? Bakit mo naman ginawa yun? Magkausap lang tayo kanina sa cellphone bago ako matulog. Wala ka naman kahit na anong binanggit na aalis ka ng bahay niyo at pupunta ka dito. Wala talaga akong binanggit kasi alam ko na pagod ka kanina galing sa trabaho. Pero sweetie, di ba nakwento ko na sa'yo dati na napapadalas ang pag-aaway namin ni Mama? Oo nga, pero hindi naman sapat na dahilan yun para lumayas ka sa bahay niyo. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Uy, sweetie, bakit naman bigla ka na lang umiyak? Eh kasi parang ayaw mo ako dito sa apartment mo eh. Hindi naman sa ganun. Nagulat lang ako kasi nga napasugod ka ng ganitong oras. Tapos may dala ka pang mga gamit. Eh kasi nga, lumayas na ako sa bahay namin. Paulit-ulit lang, George. Ay, ano ba talagang nangyari? Anong pinagtalunan niyo ng mama mo? At bakit ka nagalit sa kanya? Hindi naman talaga ako galit kay Mama. Oo, masama yung loob ko. Pero hindi siyang dahilan kung bakit umalis ako sa bahay namin. Eh sino palang dahilan? Yung bagong kinakasama ni Mama. Oh, bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Ang totoo, George. Matagal ko na siyang nahuhuling binobosohan ako habang naliligo sa banyo. Umaalis din naman kagad siya kapag nahuhuli ko siya. Sinabi ko yun kay Mama dati. Pero nagalit lang si Mama at sinabihan ako na wag raw ako mag-imbento ng kwento. Kaya lang kanina habang nasa palengke si Mama, natakot na talaga ako. Kasi naramdaman ko na pinipilit buksan ng boyfriend ni Mama yung pinto ng kwarto ko. Mabuti na lang nakadobulak ang pinto ko noon kaya hindi niya ako nagawang pasukin sa kwarto. Pero hindi ko na kayang magtiis sa pangmamanyak na ginagawa niya sa akin. Natatakot ako na tuluyan niya na akong magawa ng masama. Kaya nagdesisyon na ako na lumayas na sa bahay namin. Bakit naman hindi mo kaagad sinabi sa akin ang tungkol dito? Dahil ayoko ng gulo. Ang gusto ko lang, makalayo na kay Mama at sa manyakis na lalaking yun.
George, dito na lang ako sa place mo. May trabaho naman ako. Makakapag-share ako sa mga gastusin mo dito. Promise, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Basta, hayaan mo lang ako dito. Ayoko na kasi sa amin. Natatakot na talaga ako sa boyfriend ni Mama. Pero kung ayaw mo talaga na dumito ako, sige, ayos lang. Wala naman ako magagawa eh. Hahanap na lang siguro ako ng ibang pwede kong tuluyan na bahay. Ano ka ba? Siyempre hindi na kita hayaang umalis. Nagulat lang talaga ako sa biglang pagdating mo kanina. Pero ayos lang sa akin ang lahat. Dito ka na lang sa apartment ko, Isabel. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na masaktan o malapitan ka ng hayop na lalaking yun. Papadudot, nakilala ko si Isabel sa isang kantin na madalas kong kainan dati sa dati kong pinagtatrabahuhan. Maganda siya at simple lamang kung mag-ayos, mabait din siya at malambing magsalita. Yon ang mga katangian niya na nakakuha ng atensyon ko. Kaya nang maging madalas na ang pag-uusap namin at pagbabatian ay kinuha ko na rin ang pangalan niya sa Facebook, pati na rin ang cellphone number niya. Doon kami nagsimula na madalas na magkausap hanggang sa niligawan ko na nga siya at naging girlfriend. May 3 buwan pa lamang kaming magkarelasyon nang kumatok si Isabel sa place ko at nagsabi na gusto na niyang magsama kami sa isang bahay, papadudot. Nagdalawang isip pa talaga ako noong una kasi sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang tamang gawin tungkol sa bagay na yon. Pero nang umiyak na nga si Isabel sa harap ko at sabihin niya ang tungkol sa pagtatangka sa kanya ng masama ng kinakasama ng mama niya, hindi na ako tumanggi pa sa gusto niyang mangyari na tumira siya sa apartment ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nag-live-in na nga kami ni Isabel at nagtulungan sa mga gastusin sa bahay. At tama nga ang ibang tao sa sinasabi nila na mas makikilala mo ang karelasyon mo kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Dahil marami akong na-discover sa ugali ng partner ko na hindi ko pa alam noong umpisa. May pagkamudi pala siya lalo na kapag may menstruation siya. Mabilis ding uminit ang ulo niya kapag bagong gising siya o kaya ay inaantok. Mahilig siyang magluto pero tamad siyang magligpit ng mga ginamit niyang pagluto. Ayos lang naman sa akin yon dahil ang mahalaga ay alam kong mahal namin ang isa't isa. Papadudot, 4 na buwan pa lang kaming nagsasama nang magbuntis ang partner kong si Isabel. Pareho kaming hindi handa pero pareho rin kaming nangako na magiging mabuting magulang kami sa anak namin. Kaya lang sa 3 buwan ng pagbubuntis ni Isabel ay nakunan siya dahil masyado raw mababa ang kanyang matres. At mula nang mawala ang anak namin, nagbago ang ugali ng partner ko, Papadudot. Nakakapagod ang traffic. Grabe. Sweetie, mabuti naman at nakauwi ka na. Ginabi ka na yata masyado. Oo, nag-general cleaning kasi kami sa kantin kanina kaya late na kami pinauwi ng supervisor namin. Kaya pala mukhang pagod na pagod ka. Kumain ka na ba? Talaga ba, George? Tinatanong mo pa talaga sa akin yan? Ha? Bakit? May mali ba sa tanong ko? Gusto ko lang naman malaman kung kumain ka na eh. Malamang, hindi pa ako kumakain. Sa tingin mo ba may madadaanan pa akong bukas na kainan ng ganitong oras? O sige, sandali lang. Magsasaing lang ako ng kanin. Ano? Hindi ka pa nakakapagsaing? Oo, hindi pa nga. Huwag mong sabihin na hindi ka pa rin nakakapagluto ng ulam. Sweetie, pasensya na. Hindi ko naman kasi alam na dito ka maghahapunan. Kumain na kasi ako bago umuwi dito. Kaya akala ko ganun din ang gagawin mo kasi nga ang sabi mo, may overtime kayo sa trabaho. Kaya di na ako nagluto. Pero hindi ko naman sinabi na sa labas na ako kakain, di ba? Oo nga, pero yung kasi ang akala ko. Ano ba kasing ginawa mo dito sa bahay? Ang aga mo nag-text sa akin kanina nakauwi ka na dito ah. Maaga nga, pero nag-ayos kasi ako ng toilet bowl natin. Eh di ba nung isang araw lang inayos mo na rin yun? Gumagawa ka lang yata ng dahilan eh. Totoo ang sinasabi ko, Isabel. Nagkaroon na naman kasi ng bara yung toilet bowl at nahirapan akong tanggalin. Doon talaga ako nagtagal kanina. Nakakabuwisit
Buisit ka, George! Isabel, huwag ka nang mainis. Hindi ko naman kasi talaga alam na hindi ka pa kumakain eh. Paano ko hindi maiinis? Pagod na nga ako galing sa trabaho, tapos wala pa akong dadat na pagkain dito sa bahay. Mabilis lang naman magsaing. Tapos anong ipapaulam mo sa akin? Delata na naman. Gusto mo yata talaga ako mamatay ng maaga eh. Siyempre hindi. Ano ba yung sinasabi mo? Eh halos araw-araw mo na akong pinapakain ng mga ulam na galing sa lata. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Magkasakit ako sa bato? Ganito na lang. Maghahanap lang ako ng bukas na karinderya para makabili ako ng kanin sa kalutong ulam. Hintayin mo na lang ako dito sa bahay. Wag na. Hindi na lang ako kakain. Ha? Eh di ba hindi ka pa nga naghahapunan? Saglit lang naman akong bibili ng pagkain sa labas. Hintayin mo na ako. Alam mo, George, malilipasan lang din naman ako ng gutom kakahintay sa pagbalik mo, kaya mabuti pa, itulog ko na lang to. Teka, Isabel, saan ka pupunta? Sa kwarto, matutulog na ako. Buwisit! Buwisit na bahay to! Buwisit na buhay to! Buwisit talaga! Papadudot ng magbago ang ugali ni Isabel at magsimula ang malamig na pakikitungo niya sa akin ay inisip ko na gawa lang yon ng pagkawala ng anak namin. Na hanggang sa mga oras na yon ay nagdadalamhati pa rin siya kaya madalas siyang galit o mainit ang ulo kahit sa mga simpleng bagay lang. Madalas ako nakakatanggap ng mga sigaw o pagmumura mula sa kanya at minsan ay naririnig ko mula sa kanya na hindi na siya masaya sa pagsasama namin. Nakala ko ay nasasabi niya lang dahil mainit ang ulo niya. Hindi niya rin ako pinagbibigyan sa kama pero wala namang naging problema sa akin tungkol sa bagay na yon. Mahal ko si Isabel at gagawin ko ang lahat para intindihin siya. Kaya lang hindi ko alam na darating kami sa point na susubukin ng ibang tao ang relasyon naming dalawa. Hindi ko napaghandaan ang bagay na nadiskubre ko tungkol sa kanya. Sobrang sakit. Kasi nang panahon na yon kay Isabel ko na pinaikot ang mundo ko, Papa Dudut. Oo nga. Bukas nga tayo magkikita. Promise, hindi na ako malilate. Aagahan ko para mas marami tayong oras para sa isa't isa. Miss na kasi talaga kita eh. Sino yung kausap mo? George? Bakit nandito ka na? Akala ko, mamaya pang uwi mo kasi may overtime kayo sa trabaho. Ang tanong ko ang sagutin mo. Sino yung kausap mo? Kaibigan ko lang. Kaibigan mo lang? Talaga? Oo nga, ano ba kasing problema mo? Patingin nga ako ng cellphone mo. Ayoko nga. Akin na yung cellphone mo, Isabel. Ayoko nga, ano ba? Bigyan Akin mo nga sabi. tong cellphone ko. Ano ba kasing problema mo, George? Gusto ko lang makita kung sino yung kinakausap Ano ba? mo. At kilig na kilig ka dyan. O yan! Ayan ang cellphone ko, isaksak mo sa baga mo. Kainis ka. Rex? Sino tong Rex na nasa last call history ng cellphone mo, ha? Kaibigan ko nga lang yan. Sinabi ko na sa'yo kanina, di ba? Kaibigan, pero kilig na kilig yung boses mo nang marinig kita kanina bago ako pumasok dito sa kwarto. Sabihin mo nga sa akin, saan mo ba naging kaibigan tong Rex na to? Alam mo, nakakairita ka na eh. Ano ba kasing pakialam mo kung saan ko nakilala mga kaibigan ko? May pakialam ako kasi boyfriend mo ako. Ganon. O sige, para tigilan mo na yung pakikialam mo sa buhay ko, maghiwalay na lang tayong dalawa. Tapos ngayon nakikipaghiwalay ka dahil lang dito sa Rex na to? Nakikipaghiwalay ako kasi nakakabwisit na yung ugali mo. Nakakasakal ka na eh. Umay na ako sa'yo at sa pagiging makitid ng pag-iisip mo. Kaya mabuti pa, tapusin na natin ang lahat sa ating dalawa. Hindi ako papayag. Bakit? Humihingi ba ako ng permiso sa'yo? Sa ayaw at sa gusto mo, tapos na tayo, George! Isabel, wag naman ganito. Pag-usapan naman natin ng maayos to. Nag-uusap naman tayo ng maayos ah. Maayos kung tinatapos ang relasyon natin ngayon. Pero hindi naman to ang solusyon sa problema natin. Sorry kung nagalit ka agad ako kanina.
Hindi ko sinasadya na sigawan ka. Wala na akong pakialam kung sinasadya mo o hindi. Ang gusto ko na lang, mag-break na tayo! Isabel, mahal mo pa rin naman ako, di ba? Ayusin na lang natin to. Sorry na. Ayun na nga, George eh! Hindi na kita mahal, kaya nga ako nakikipag-break na sa'yo! Hindi ako naniniwala. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Okay, fine! Aaminin ko na para matauhan ka na. May iba na akong mahal. Si Rex, yung lalaking kausap ko sa cellphone kanina. Mahal ko na siya. Kaya umalis ka na dyan sa harap ko, mag-i-empake na ako ng mga gamit ko. Isabel naman, please. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Huwag mo akong iwan. Bitiwan mo nga ako, Parang George. awa mo na, Huwag mo Isabel. nga akong yakapin. Ano ba? Huwag mo Alis ka akong nga dyan, iwan. mag-i-empake na ako. Alis dyan! Huwag mo kunin mo ang gamit mo. Huwag ka umalis sa bahay na to. Isabel, kung gusto mo tatanggapin ko na break na tayo. Basta huwag ka lang umalis. Huwag mo lang ako iwan. Nagmamakaawa ako, Isabel. Ayoko umalis ka. Dito ka na lang. Huwag mo akong iwan. Siguro nga Papa Dudut ay marami na akong senyales na nakikita noon na niloloko ako ng partner kong si Isabel. Pero hindi ko lang pinansin ang mga senyales na yon sa labis na pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa isampal na nga sa akin ang katotohanan. Pero hindi pa rin ako sumuko at hindi ko siya binitawan, Papa Dudut. Wala mahal ko talaga siya. Kaya sa kabila ng mga sinabi niya sa akin na hindi na niya ako mahal, nakiusap pa rin ako na huwag siyang umalis sa bahay at huwag niya akong iwanan. Pinagbigyan niya naman ako at nagstay pa rin siya sa place ko. Pinagsilbihan ko siya kahit palagi niyang pinaparinig sa akin na may kausap na siyang ibang lalaki sa cellphone. At hindi na talaga ako ang mahal niya, Papa Dudut. Doon ko naisip na minsan sa sobrang laki ng pagmamahal na nararamdaman natin para sa isang tao ay nagiging bulag at bobo na tayo. Wala na tayong ibang iniisip noon kundi hindi sana bumalik tayo sa panahon na mahal pa rin tayo ng taong naging dahilan ng pagiging masaya natin. Na sana mahalin ulit tayo ng taong mahal natin pero may mga bagay talaga na hindi na natin pwedeng balikan pa at may mga pangyayari na hindi na pwede pang magbago. Dahil nagkaroon ulit kami ng pagtatalo ni Isabel nang dalhin niya ang bago niyang boyfriend na si Rex sa mismong place ko. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at nasunto ko ng ilang beses si Rex hanggang sa umalis na ito ng bahay. Naiwan si Isabel pero nagsimula na mag-impake ng mga gamit niya na kaagad ko namang pinigilan. At sa ilang beses na pakiusap at pagmamakaawa ko sa kanya na ko ang piliin niya ay hindi yon nangyari, Papa Dudut. Kahit halos humagulhol na ako sa harapan niya at lumuhod ay wala pa rin akong nagawa para pigilan siya sa ginagawa niya. At bago pa nga siya tuluyang lumayas ng bahay ay muli ako nagmakaawa sa kanya. Muli ako nakiusap na doon na lang muna siya sa bahay. Kahit na hindi na kami mag-usap, kahit na hindi na kami magkabalikan, basta makasama ko lamang siya ay sapat na. Sobrang desperado na ako pero wala na akong pakialam pa. Siyempre hindi na niya ako pinagbigyan at tuluyan na niya akong iniwanan. Sa mga sumunod na araw ay nalaman ko kung saang bahay siya tumuloy at pinuntahan ko pa rin siya para muling pakiusapan na magkabalikan kaming dalawa. Doon ko ulit nakita si Rex pero sa pagkakataon na yon ay ako naman ang nabugbog niya. Kaya ko namang lumaban pero hindi ko ginawa lalo na nang harap-harapan itong piliin ni Isabel kesa sa akin. Pinamukha niya na kahit kailan ay hindi na niya ako magagawa pang mahalin. Na hindi na ako lalaking makapagpapaligaya sa kanya. Tinanong ko siya, Papa Dudut, kung ano nga ba ang meron ng lalaking yon na wala ako. Ano ang ibinigay nito sa kanya na hindi ko ibinigay? At bakit hindi ako ang pinili niya sa kabila ng mga bagay na naisakripisyo ko para sa kanya? Isa lamang ang naging sagot niya. Mahal niya ang bagong boyfriend niya kaya ito ang pinipili niya.